Tiningnan ng Third Devil Envoy ang naglalakad na mga piraso ng karne sa kulungan at sinabi sa Divine Devil Envoy, Divine Envoy, please enjoy. Binuksan ng Divine Envoy ang bibig nito ng malaki. Hindi ko alam kung nagsipilyo ito, ngunit naglabas ito ng itim na nakakalason na usok. Sinabi nito, nagugutom ako ngayong gabi. Kakainin ko ang lahat sa kulungan na ito. Masunerang sumagot ang Devil Envoy, walang problema. Ang usok mula sa bibig ng Divine Envoy ay naging mga tentacles, hinahawakan ang lahat sa kulungan. Sa sandaling nahawakan sila ng usok, naging abos sila. Hindi na makatiis si Amo na manood pa, sumigaw siya, malapit na tayong patayin ng masamang demon na iyan. Lao mabilis na itago ang benefactor sa secret passage. Ang iba pa, takpan niyo si Lao Lahat ay sumunod. Kalahati sa kanila ang hamarang sa pinto habang ang kalahati naman ay binalot si Yipyang at itinago siya. Dumating na ang Divine Envoy sa harap nila. Dinilaan nito ang dila, nagbabalak na kunin ang grupo sa harap nito. Hindi mapigilan ng Divine Envoy ang kanilang nakakaakit na aura at sinabing, napakalakas din ng blood energy ng mga soldiers na ito. Napakasarap. Maliit na mga soldiers, anong masarap na monster ang tinatago ninyo? Kinuyam ni Amo ang kanyang kamao. Nais niyang maglaro ng mga tricks sa monster. Minura niya ito, monster, tingnan mo dito. Kung matapang ka, kainin mo muna ako. Ginaya siya ng Divine Envoy. Ito ay naging isang ulap ng usok at binalot si Amo. Bigla, isang liwanag na mas maliwanag pa kaysa sa nagliliwanag na aura sa entablado ng sikat na host na si Xin Chang ang pumulibot kay Amo, pinuprotektahan siya. Napagtanto na may nagligtas sa kanya, lumingon si Amo at sinabing, ang ink sa akin ay agad na nasenga. Ang benefactor ba iyon? Talaga bang gumaling na ang iyong tunay na anyo? Hinarap ni Yipyang ang Divine Envoy at ipinahayag, inudyok ang 3 Great Knights na magtaksil sa sangkatauhan. Ikaw ang nasa likod ng paghuli sa agila, hindi ba? Ngumiti ng nakakatakot ang Divine Envoy. Naglabas ito ng isa pang buga ng usok at sumagot, tiyak na gusto mo ring makuha ang power ng Ancient Devil, tama. Kaya mong harangan ang aking Devil Energy. Kailangan mong maging isang tao na maaaring maging fighting slave para sa sangkatauhan, mas mahusay pa kaysa sa 3 Great Knights. Natahimik si Yipyang. Pagkatapos, casual niyang kinuha ang isang piraso ng dayami na bumagsak. Kakasabi lang ng Divine Envoy, basta lumuhad ka ngayon. At sumumpa ng katapatan sa Ancient Devil, magtaksil sa sangkatauhan. Nang nagawa na ni Yipyang na maging cosplay si Gojo mula sa Jujutsu Kaisen. Agad, kahit na inatake ito ni Gojo ng ganoon, kaya pa ring magsalita ng Divine Envoy. Ang bagay na ito ay dapat ang ipis ni Little Chang, sumisimbolo sa pagiging matatag. Ancestor, hindi pa rin ito nakalimutang sabihin, palalakasin kita. Dapat kang sumayaw sa halip na lumuhad. Kalmadong sumagot si Yip, agad na malalaman ang sagot. Agad na nahati sa 4 na pantay na bahagi ang ulo ng Divine Envoy. Agad na bumagsak ang napakalaking katawan nito na parang mga ponla. Ang mga background characters ay lahat na mangha. Nakita ng Third Devil Envoy na naglaro siya ng malaki at kinailangan niyang lumuhad at magmakaawa, hero, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ng masamang demon. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, isang piraso ng dayami ang lumipad sa harap niya. Pagkatapos, tumusok ang dayami sa kanyang ulo na parang kebab. Ang Third Devil Envoy ay nakakabit ng tuwid sa dingding. Ganoon lang, mabilis at maayos na natapos ang dalawang ito ni Yipyang. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabihan ang lahat, sige, mga kaibigan, malaya na kayong lahat. Bam-antong hininga ang maliit na babae at bam-ulong, walang silbi. Sumuko na si Limaan, ang pinuno ng Rain Country, sa mga demons. Wala nang mapagtataguan ang Great Desert. Nakita ito, itinuro ni Yipyang ang Third Demon Envoy at sinabing, simple. Palitan mo lang siya ng bagong king. Nagpakawala siya ng magic at, bam, agad na tumigas ang Demon Envoy. Pagkatapos ay lumabas ang lalaki mula sa dingding. Lumipad ito at lumuhad sa harap ni Yipyang. Lumabas, ginamit niya ang intermediate level summon undead magic para gawing Skull Warrior ang Demon Envoy. Ipinaalala ni Yipyang sa kanya, sinabi ko sa iyo,
gumawa ka lang ng isang bagay para sa akin, ibabalik ko ang iyong pwesto bilang top dog sa slammer at bibigyan ka pa ng malaking regalo. Seryosong sumumpa si Amo, anuman ang pabor na hilingin ng benefactor, kahit na tumalon sa dagat ng apoy, tiyak na hindi ako tatanggi. At wala akong kailangan kapalit. Sinabi ni Yipiang sa kanya, ang pangako ay pangako. Ngayon, dalhin mo ang Skull Dude na ito sa Rain Country's Imperial Palace. Kumpleto na ang misyon mo. Ang iba pa ay bahala na sa kanya. Pupulahan niya ang Darren Imperial Palace at papatayin ang King. Bumulong ang Skull Warrior ng ilang beses, na parang nakuha niya, at pagkatapos ay kaladkad ng buong grupo ang kanilang sarili patungo sa mga gate ng Rain Country's Imperial Palace. Sinabi ni Amo sa Skull Warrior, ito na. Ang kaligtasan ng buong Great Desert ay nakasalalay sa iyo. Biglang nakarinig ng kakaibang ingay ang mga bantay sa City Gate. Ano iyon? Tanong ng isang bantay. May mga divine envoys na ang Imperial Palace ngayon. Ang mga humans na lumalapit ay patay na. Nangyari, lumitaw ang isang makapal na ulap ng usok sa harap nila. Tumawa ang mga bantay, walang lakas ng loob ang maliit na mink na si Tuubayan na pumunta rito. Bigla, nakita nila ang isang figure. Pagkatapos mawala ang usok, lumitaw ang Skull Warrior. Ginawa niya ang kanyang sariling mga buto na espada at sumugod. Nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod ang mga bantay. Sumigaw sila sa takot, ano ang bagay na iyan? Isa ba iyan sa mga goons ng Divine Envoys? Ngunit habang natatarante sila, biglang may sumugod at hiniwa ang bantay na parang isang piraso ng prutas. Nakita ng malinaw ang Skull Warrior, nagsimulang sumigaw sa takot ang mga bantay, monster. Guards. Reinforcements. Bago pa man sila dumating, lahat ng mga bantay ay naging Instant Goo version 3.0. Narinig ang gulo, nagsimulang lumabas ang Imperial Army, sumisigaw, monsters. Sinakop ng mga monsters, humakbang ang commander, nagpapataas ng dibdib. Anuman ang uri ng demon o freak ka, kasama ako rito, hindi ka makakahakbang pa sa Imperial City. Ngunit hindi siya pinansin ng Skull Warrior. Agad nitong ipinadala ang Commander West sa isang slash. AC ibig sabihin, ipinadala siya sa kanyang kamatayan, kabilang buhay. Natakot ang mga soldiers ngunit matigas pa rin silang sumugod pasulong, nagmumura, pahamak. Sumugod tayong lahat, gamitin ang formation na itinuro sa atin ng Divine Envoy. Pagkatapos ay lahat sila ay sinaksak ang kanilang mga sibat sa Skull Warrior. Naisip nila na ito ay magpapalipad sa Skull Warrior, na magpapakalat sa kanyang soul. Sinaksak nila ang Skull Warrior na parang baboy. Pagkatapos, isang itim na usok ang lumabas mula sa katawan ng Skull Warrior. Nakita ito, inakala nila na gumana nga ang Divine Envoy Formation, na nagtatanggal ng evil. Ito ay isang maliit na skull ang pagkatapos ng lahat. Masyado kaming tensyonado. Bigla, sumiklab ang mga mata ng Skull Warrior. Nakita iyon, agad na nanlamig sa takot ang mga soldiers. At sa ilang pagwiwisik lang, pinatong ng Skull Warrior ang kanilang mga bangkay sa isang banta ng laman. Naramdaman ng Skull Warrior ang hangarin na pumatay at yumangal. Nangyari, isang soldier ang tumakas patungo sa Imperial Guard Cavalry Camp upang magulat, sumisigaw habang tumatakbo, takbo. Nakita ng Imperial Guard Cavalry ang Skull Warrior at mapagmataas na idineklara. Ang lahat ng kagamitan ng Cavalry Camp ay ibinigay ng Divine Envoy. Partikular itong idinisenyo upang sirain ang evil at mga demons. Maliit na skull, lumuhad ka at tanggapin ang iyong kamatayan. Hindi sila pinansin ng Skull Warrior at dumiretso sa kanila. At pagkatapos, kailangan lang nitong gawin ang ilang Florentino-style spins at, bam, ang buong batalyon ng cavalry ay patay na. Matapos ang lahat, matatag na lumapag ang Skull Warrior sa lupa. Pagkatapos ay naglakad ito sa City Gate. Sa loob ng Royal Palace's main hall, abala ang king sa pakikipag-ugnayan sa dalawang beauties at sinabi niya, bakit napakaingay sa labas? Parang isang buong army ang nagpapatayan. Ang isa sa mga beauties sa tabi niya ay bumulong, Your Majesty, mag-relax ka. Ang tatlong Divine Envoys ay narito mismo sa palasyo. Kahit na bumagsak ang langit, sisuluan nila ito. Uminom ka lang ng alak mo.
Kasama sila rito, walang army ang makakapasok. Nakukuha ang matamis na salita ng beauty ng buong buo, nakahinga siya ng maluwag at idineklara, aking mahal na mga sakop, ipagpatuloy natin ang kasiyahan. Mag-toast tayo sa maagang pagbaba ng unseen sovereign sa pagtulog, pinag-iisa ang mundo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tasa at sumigaw, Eternal Prosperity. Ang mga sycophant sa ibaba ay umalangaw, Eternal Prosperity. Di nagtagal, papalapit na ang Skull Warrior sa Royal Palace at handa na ang tatlong Devil Envoys na batiin ito. Ngumit-ngit ang fourth Devil Envoy, walang silbi ang mga human soldiers na ito. Ang isang buong sangay ng ating army ay nanlamig sa takot dahil sa isang maliit na skull. Bigla, ang fifth Devil Envoy, sabik na magpakitang gilas, ay tumalon sa harap. Nagmalaki siya, hayaan mong ako ang bahala sa maliit na bonehead na ito. Pagkatapos ay nagbago siya sa kanyang devil form at inatake ang Skull Warrior. Nakita ito, nagsimulang punahin ng fifth Devil Envoy, gumamit ng finishing move agad-agad. Nakakabagot, ngunit hindi inaasahan, sa isang tama lang, hinati ng Skull Warrior ang fifth Devil Envoy. Agad na nahati siya sa kalahati. Nagulat ang fourth Devil Envoy. Isang tama lang at pinatay nito si Old Fifth. Sumigaw siya sa hindi paniniwala. Napag-isip-isip ng second Devil Envoy, posible bang immune ito sa physical attacks? Nang walang ibang salita, agad na sumugod ang fourth Devil Envoy. Sumigaw siya, perfect. Gagamitin ko lang ang Magic Storm. Para ibalik siya sa impyerno. Nagpakawala siya ng kanyang Sea of Dark Light, binago ito sa hindi mabilang na mga eyeball-shaped projectiles at inihagis ang mga ito sa Skull Warrior. Hinangaan niya ang kanyang gawa at masaya siyang inakala na tapos na siya. Naisip niya, pinapalaki ko lang pala ang isang maliit na bagay. Isa lang pala itong low-level undead. Bigla, sumigaw ang second Devil Envoy, mag-ingat. Hindi inaasahang lumitaw muli ang Skull Warrior, walang pinsala, sa harap mismo ng fourth Devil Envoy. Pagkatapos, sa isang slash lang, hinati nito ang fourth Devil Envoy sa 2 piraso. Pagkatapos ay pinasabog niya ito na parang mga paputok sa kalangitan. Natulala ang second Devil Envoy. Muling sinuri niya, hindi man lang mapigilan ng ating elite Devil Envoys ang isang skull. Unseen Sovereign, patawarin mo ako. Kailangan kong iligtas ang sarili ko muna. Akala niya, may espesyal na tao ito. Lumabas, disipulo lang pala siya ni Sun Tzu. Nagpasya siyang ilabas ang 36th strategy, ang pagtakas ang pinakamahusay na opsyon. Nang walang natitirang mga balakid, dumiretso ang Skull Warrior sa palasyo. Sumugod ito sa loob, Humangal. Sa loob ng main hall ng Royal Palace, walang kaalam-alam pa rin ang king na malapit nang sumiklab ang isang bagyo. Bigla, sa pasukan ng main hall, lumitaw ang Skull Warrior nang wala sa oras. Nakapasok na sila sa mismong pinto at hindi siya handa. Ang natarante na king ay sumigaw ng tulong, nasaan ang mga divine envoys? Ang 2 kong kapatid, iligtas niyo ako. Nakita ang kanyang pagkatakot, tumawa ang pink-robed beauty, matabang baboy. Mukhang namatay na ang mga divine envoys para sa iyo. Kahit ang mga divine envoys ay hindi naging katapatan sa kanya. Magdasal ka na lang para sa sarili mo, Lord As. Pagkatapos ay lumipad ang 2 patungo sa pasukan. Ngunit determinado ang Skull Warrior na walang sinuman ang makakatakas. 2 saksak ng espada, parehong hiwa sa kalahati ang 2 babae na parang mga pakwan. Nakita na walang sinuman ang nang-ahas na humakbang at pigilan ang Skull Warrior, malapit nang umihi sa takot ang king. Bumagsak siya at nagmakaawa, aking mahal na mga sakop, iligtas niyo ako. Iligtas niyo ako ngayon. Ngunit ang kanyang mahal na mga sakop ay nagsabi, lahat, manatili sa pwesto. Ang target ng God General na ito ay ang bagong king, hindi kami. Mabubuhay kami kung mananatili kaming tahimik. Your Majesty, pakiusap, tiisin mo ang sakit. Narinig iyon, gumuho ang kanyang buong mundo. Nanginginig siya, God General, pakiusap, huwag mo akong patayin. Basta't mabuhay ako, ang buong kayamanan ng Rain Kingdom ay sa iyo. Mga bundok ng ginto, bundok ng pilak, hindi mabilang na mga kayamanan, mga hiyas, mga beauties.
Pagkatapos ay yumuko siya, huwag mo akong patayin. God General, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko dapat umasa sa mga demons. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng 100 pagkakataon. Ngunit binigyan pa rin siya ng hiwan ng Skull Warrior. Isa pang pakwan ng bumulwak. Sa wakas ay natauhan ng mga officials at sumigaw, patay na ang bagong king. Ang Demon King ay hindi maaaring walang pinuno kahit isang araw. Gusto naming gawing king ang God General. Ngunit sinabi ng Skull Warrior, sino ang nagtanong? Sino ang may pakialam? Pagkatapos ay lumipad siya at pinutol ang lahat ng kanilang ulo. Nanginginig ang mga official sa likuran na parang mga dahon, ngunit mabilis din ang kanilang turn. Lumipad ang mga pakwan sa lahat ng dako. Para sa Skull Warrior, ang lugar na ito ay laro lang ng paghihiwan ng prutas.